Isang mapagpalang araw sa inyo, mga mag-aaral mula sa ikasyam na baitang. Ngayong araw ay dadako tayo sa ating bagong aralin. Pag-uusapan natin ang mga tauhan ng No Limitang Hirit. Sa araw na ito, kikilalanin natin ang mga tauhan ng No Limitang Hirit upang mas maunawaan ng mabuti ang bawat kabanata ng nobela. Kikilalanin natin ang mga tauhan na siyang magbibigay kulay sa bawat kabanata ng nobela. Simulan na natin ang pagkilala sa mga tauhan. Una ay si Crisostomo Magsalin Ibarra o mas kilala sa nobelang Crisostomo Ibarra. Siya ay binatang nag-aral ng 7 taon sa Europa na nangarap makapagpatayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng kabataan sa San Diego. Siya rin ang kasintahan ni Maria Clara. Isang mabuting mamamayan ng San Diego itong si Crisostomo Ibarra dahil inuna niya ang kapakanan ng nakararami lalo na ang mga kabataan ng San Diego dahil alam ni Crisostomo Ibarra na noong panahon nila ay mayroong malaking suliranin ang Pilipinas pagdating sa sistema ng edukasyon. Kaya't ang kanyang magandang hangarin na makapagpatayo ng paaralan ay ang kanyang inuna. Yun nga lang, ang kanyang magandang hangarin din ang magdadala sa kanya sa isang hindi magandang pangyayari. Dumako tayo sa susunod na tauhan, si Maria Clara de los Santos, o mas kilala bilang Maria Clara. Siya ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra na kumakatawan sa isang uri ng Pilipinang lumaki sa kumbento at nagkaroon ng edukasyong nakasalig sa doktrina ng relihiyon. Lalaki na relihiyosang tao itong si Maria Clara dahil na rin sa paraan ng pagpapalaki na ginawa sa kanya mula sa sistema ng edukasyon at sa mga kaugalian sa tahanan. Dadalhin ni Maria Clara lahat ng mga mabubuting katangian ng isang dalaga, lalo na ang pagiging relihiyosa. Bukod dito, siya ay maganda, masunurin, matapat, mapagpakasakit, ngunit may matatag na kalooban. Si Leonor Rivera ang naging inspirasyon ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa katauhan ni Maria Clara. Si Leonor Rivera ang isa sa pinakamatagal na naging kasintahan ng ating pambansang bayani. Si Elias, siya ay isang piloto o bangkero at magsasakang tumulong kay Crisostomo Ibarra para makilala ang kanyang bayan at gayon din ang mga suliranin nito. Siya ay isang tunay na maginoo, hindi mapaghiganti. Ang iniisip ay ang kapakanan ng nakararami at may pambihirang tibay ng loob. Si Elias ang isa sa mga tauhan ng No Limitang Hirit na kakikitaan natin ng kagandahan ng loob dahil sa maraming pagkakataon ay tutulungan niya si Crisostomo Ibarra mula sa kapahamakan. Hindi lang yan, mamamalas din natin sa nobelang No Limitang Hirit ang wagas na pag-ibig ni Elias sa isang babae. Si Don Anastasio de los Santos o mas kilala bilang Pilosopo Tasio. Siya ay isang iskolar na nagsilbing tagapayo ng marurunong na mamamayan ng San Diego. Taglay niya ang katangian ni Rizal na mapagpuna sa mga pangyayari sa paligid. May mga kaisipan si Pilosopo Tasio na una kaysa sa kanyang panahon, kaya't hindi siya maunawaan ng marami. Kaya sa nobelang No Limitang Hirit, si Pilosopo Tasio ay naging kaibigan ng mga taong nakapag-aral, ng mga taong marurunong. Katunayan, laging hinihingi ang mga payo ni Pilosopo Tasio tungkol sa mga bagay-bagay, katulad ni Crisostomo Ibarra. Bago siya magpatayo ng paaralan, ay sumangguni muna siya kay Pilosopo Tasio. Subalit, dahil nga ang kaisipan ni Pilosopo Tasio ay una kaysa sa kanyang panahon, may mga ilang mamamayan ng San Diego na inaakala na siya ay baliw. Dahil nga sa hindi nila maintindihan, hindi nila maarok ang katalinuhan o ang karunungan na taglay ni Pilosopo Tasio, siya ay napagkakamalang baliw. Naging matalino si Pilosopo Tasio dahil siya ay nahilig o nahumaling sa pagbabasa ng mga aklat. Inspirasyon ni Dr. Jose Rizal sa katauhan ni Pilosopo Tasio ang kanyang kapatid na si Pasiano o si Kuya Pasiano
ang nakatatandang kapatid ni Dr. Jose Rizal. Sunod ay si Padre Damaso Verdolagas. Si Padre Damaso ay isang kurang Pransiskano na dating kura ng San Diego at siya ring nagpahukay at nagpalipat sa bangkay ni Don Rafael Ibarra sa libingan ng mga Inchik. Si Padre Damaso ay halimbawa ng isang taong madaling mauto, marupok ang kalooban sa mga papuring hindi sadyang nagmumula sa puso ng nagpaparangal. Hindi maganda ang katangian nitong si Padre Damaso dahil mahilig siyang magalit sa mga bagay-bagay. Sa oras na magalit si Padre Damaso ay talagang mararamdaman ng lahat ng tao na kanyang nakakasalamuha. Don Santiago de los Santos o mas kilala sa tawag na Kapitan Tiago. Si Kapitan Tiago ay isang mayamang mangangalakal na taga Binondo na asawa ni Pia Alba at nakagisnang ama ni Maria Clara. Siya ay halimbawa ng taong walang pinapanginoon kundi ang salapi. Laging masunurin sa nakatataas. Si Kapitan Tiago ang kakalakhan na ama ni Maria Clara. Subalit sa nobelang No Limit Tangere ay hindi talaga siya ang tunay na ama ni Maria Clara. Siya ay kagigisnan lamang or kalalakihang ama lamang. So sa nobelang No Limit Tangere, malalaman natin at matutunghayan natin sino nga ba ang totoong ama ni Maria Clara de los Santos. Doña Pia Alba de los Santos o si Doña Pia Alba. Si Doña Pia ang ina ni Maria Clara na sa loob ng 6 na taon na pagsasama ng kabiyak ay hindi nagkaanak. Siya ay namatay matapos isilang si Maria Clara. Si Doña Pia Alba de los Santos ay asawa ni Kapitan Tiago. Matagal na panahon bago sila nagkaroon ng anak. So sa loob nga ng 6 na taon ay hindi sila nagkaanak. At pagkatapos ng 6 na taon, nabuntis itong si Doña Pia Alba at nanganak. Yun nga lang, sa kasamaang palad, matapos maipanganak nitong si Maria Clara ay namatay naman itong si Doña Pia Alba de los Santos. Sa nobela, malalaman natin kung ano ba yung dahilan kung bakit namatay itong si Doña Pia Alba matapos niyang maipanganak ang napakagandang babae na si Maria Clara. Si Tia Isabel. Siya ang hipag ni Kapitan Tiago na nag-alaga kay Maria Clara simula nang siya ay sanggol pa lamang. So dahil nga maagang namatay ang tunay na nanay ni Maria Clara na si Doña Pia Alba, itong si Tia Isabel ang tumayo na parang nanay ni Maria Clara. Siya ang nagpalaki, nag-alaga, nag-aruga kay Maria Clara mula nang siya ay sanggol pa lamang. So lahat ng mga magagandang katangian, kaugalian ni Maria Clara ay itinuro nitong si Tia Isabel. So malaki din yung ginampanan na papel ni Tia Isabel dahil kung wala si Tia Isabel, hindi lalaki ng maayos itong si Maria Clara. Si Don Rafael Ibarra. Si Don Rafael Ibarra ang ama ni Crisostomo Ibarra na namatay sa bilangguan. Siya ay labis na kinainggitan ni Padre Damaso dahil sa yaman. Ito ang dahilan kung bakit siya pinaratangan na erehe ng pamahalaan. Habang si Crisostomo Ibarra ay nag-aaral sa Europa, nabilanggo itong kanyang ama na si Don Rafael Ibarra sa San Diego. At ang may dahilan nga ay itong si Padre Damaso ay labis siyang kinainggitan. At medyo mabigat yung paratang na ibinintang dito kay Don Rafael Ibarra. Siya ay pinaratangan na erehe. Kapag sinabi natin na erehe, ito yung mga taong hindi kumikilala sa simbahan o hindi naman kaya yung tao na tumiwalag o kumakalaban sa simbahan. So, nung panahon ng mga Kastila, isa sa mabigat na paratang na maaaring ibigay sa isang tao ay ang tawagin ka na isang erehe. So, yun yung ibinintang o ipinaratang kay Don Rafael Ibarra. Kaya siya nabinanggo at sa kasamaang palad ay namatay sa bilangguan. Kinakatawan ni Don Rafael Ibarra ang taong naghahangad ng katarungan para sa kapwa. Kahanga-hanga ang kanyang paggalang at pagtitiwala sa batas
at ang pagkamuhi sa mga paglabag dito. Padre Bernardo Salvi o mas kilala sa tawag na Padre Salvi. Si Padre Salvi ang kurang pumalit kay Padre Damaso sa San Diego. Siya ay may lihim na pagtingin kay Maria Clara. Mahilig siyang magpamulta sa tuwing may nakagagawa ng mali. Pagkatapos maging kura ni Padre Damaso sa San Diego, itong si Padre Salvi ang pumalit. Yun nga lang, medyo hindi maganda ang katangian itong si Padre Salvi dahil meron siyang lihim na pagtingin o pagtangi dito kay Maria Clara. Ang kaibahan nga lang ni Padre Salvi kay Padre Damaso ay mahilig magpamulta itong si Padre Salvi sa tuwing may nakagagawa ng mali. Si Padre Damaso kasi, once na may nakagagawa ng mali, ang kanyang nagiging parusa ay kundi bubugbugin ay pagbubuhatan ng kamay. So yun yung malaking kaibahan ni Padre Damaso kay Padre Salvi. Sunod ay si Padre Hernando Sibila o Padre Sibila. Si Padre Sibila ay isang paring Dominikano na lihim na sumusubaybay sa bawat kilos ni Crisostomo Ibarra. So isang pari na medyo nakatataas sa kanila ang nag-utos dito kay Padre Sibila na lihim nga daw na subaybayan ang bawat kilos ni Crisostomo Ibarra. Sisa. Si Sisa ang mapagmahal na ina ni na Crispin at Basilio na may asawang mapagmalupit at pabaya. Pinupuon niya ang kanyang asawa at nagpapakasakit alang-alang sa mga minamahal na anak. Sa nobelang No Limit Tangere, makikita natin ang wagas na pag-ibig ni Sisa sa dalawang anak niya at ang kanyang martir na pagmamahal sa kanyang asawa. Dahil sa kabila ng pagmamalupit at pagpapabaya ng kanyang asawa na si Pedro, ay nananatili pa rin siyang tapat sa pag-ibig niya sa kanyang asawa. Magiging baliw itong si Sisa sa nobelang No Limit Tangere dahil sa mga kasawian na kanyang mararanasan mula sa kanyang asawa na si Pedro at sa pagkawala ng kanyang mga anak na sina Crispin at Basilio. Gayunpaman, kailangan nating hangaan ang wagas na pagmamahal nitong si Sisa. Si Basilio. Si Basilio ang nakatatandang anak ni Sisa na isang sakristan at tagatugtog ng kampana ng kumbento. Sinasagisag ni Basilio ang mga walang malay at inosente sa lipunan. Si Basilio yung isa sa mga anak ni Sisa at siya yung nakatatandang anak ni Sisa. Ang mga trabaho, hindi na nakapag-aral itong sina Basilio at ang mga nagtuturo sa kanila ay yung mga pari. Yun nga lang, kahit na sila ay tinuturuan ng mga pari, ay nakaranas sila ng pang-aabuso o physical na pang-aabuso mula sa mga pari. Sila yung mga tagatugtog o yung mga bell ringer ng simbahan sa San Diego. Si Crispin, ang bunsong kapatid ni Basilio, na isa ring sakristan at kasama rin tumutugtog ng kampana. Siya ay napagbintangang nagnakaw sa simbahan ng San Diego. Dalawa silang magkapatid at pareho nga silang mga tagatugtog o mga bell ringers sa simbahan ng San Diego. Siya ay napagbintangan na nagnakaw sa simbahan ng San Diego. So pagbibintangan siya ni Padre Salvi at ng Sacristan Mayor na itong si Crispin daw ang nagnakaw ng donasyon sa simbahan. Kahit naman siya ay napagbintangan, ito ay hindi totoo. Dahil itong mga batang ito ay mayroong prinsipyo na turo ni Sisa na maging isang mabuting bata. Alperes. Siya ang puno ng mga gwardiya sibil at mahigpit na kaagaw ng kura sa kapangyarihan sa San Diego. Siya ay asawa ni Doña Consolacion. Sa San Diego ay mayroong dalawang makapangyarihan na nagmumula sa simbahan at sa pamahalaan. Sa pamahalaan, siya ay ang alperes at sa simbahan ay ang kura. So nagkakaroon ng agawan sa kapangyarihan sa San Diego at itong si alperes nga ay ang kaagaw ng kura sa kapangyarihan sa San Diego. Siya din ay puno ng mga gwardiya sibil o pinuno ng mga gwardiya sibil.
Si Doña Consolacion, siya ay isang dating labanderang malaswakong magsalita na naging asawa ng Alperes. Yun nga lang, hindi naging maganda ang kanilang pagsasama dahil madalas ay binubugbog ng Alperes itong si Doña Consolacion. At napaka-normal sa kanila ang pag-aaway. Sa katunayan ay madalas na maririnig ng mga tao o kapitbahay nila sa San Diego ang kanilang bangayan, ang kanilang pag-aaway. Dahil nga ang pag-aaway ni Doña Consolacion at ng Alperes ay para bang normal na lamang sa kanila. Si Doña Victorina de Espadaña, isang babaeng punong-puno ng kolorete sa muka dahil sa kanyang pagpapanggap bilang isang mestisang Espanyol. Mahilig siyang magsalita sa wikang Kastila, subalit ito naman ay laging mali. Dahil nga itong si Doña Victorina de Espadaña ay isang mapagpanggap na babae, nais niyang magmukhang isang mestisang Espanyol. Kaya ang ginagawa niya ay naglalagay siya ng kung ano-anong mga kolorete sa mukha upang magmukhang isang mestisang Espanyol. Hindi lang yan, sinusubukan niya rin na magsalita sa wikang Espanyol. Yun nga lang, nagiging katawa-tawa ang paraan ng pagsasalita ni Doña Victorina dahil unang-una, hindi nga siya sanay mga stila, subalit sinusubukan niya para lamang tanggapin siya ng mga tao na siya ay isang Kastila. Si Don Tiburcio de Espadaña, siya ay pilay at bungal na Kastilang nakarating sa Pilipinas dahil sa kanyang paghahanap ng magandang kapalaran. Naging asawa siya ni Doña Victorina. Siya ay maituturing na sagisag ng taong walang paninindigan at prinsipyo. Itong si Don Tiburcio de Espadaña ay tinatawag din na Dr. Tiburcio de Espadaña dahil ang pagkakakilala kay Don Tiburcio de Espadaña ng mga taga San Diego ay isa siyang manggagamot. Yun nga lang, hindi talaga siya isang manggagamot. Siya ay isang huwad na manggagamot lamang. Teniente Guevara. Si Teniente Guevara ang isa sa matapat na kaibigan ni Don Rafael Ibarra. Siya rin ang nagkwento kay Crisostomo Ibarra ng totoong sinapit ng kanyang ama. Isa sa mga matapat na kaibigan ni Don Rafael Ibarra na tatay ni Crisostomo Ibarra, itong si Teniente Guevara. At pagdating nga ni Crisostomo Ibarra sa San Diego mula sa Europa ay itong si Teniente Guevara ang magsisiwalat kay Crisostomo Ibarra ng tunay na nangyari o tunay at totoong sinapit ng kanyang ama mula sa pagkakakulong hanggang sa bilangguan at kamatayan. Dahil ang alam lamang ni Crisostomo Ibarra ay nabilanggo ang kanyang ama. Subalit kung ano ang dahilan sa likod nito ay hindi niya nalalaman. Sa tulong ni Teniente Guevara ay malalaman ni Crisostomo Ibarra kung ano nga ba yung kwento at totoong kwento sa pagkamatay ng kanyang ama sa bilangguan. Si Alfonso Linares. Binatang napili ni Padre Damaso na maging asawa ni Maria Clara. Siya ay malayong pamangkin ni Don Tiburcio. Tutol si Padre Damaso sa pagmamahalang Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Lalo't higit nung may hindi magandang nangyari sa pagitan ni Padre Damaso at Crisostomo Ibarra. Kaya ipipilit ni Padre Damaso na itong si Maria Clara ay maging asawa itong si Alfonso Linares. So, yun, itong si Alfonso Linares nga yung binata na napili ni Padre Damaso na maging asawa or kabiyak ni Maria Clara. Si Kapitan General, ang pinakamakapangyarihang opisyal na kinatawan ng Hari ng Espanya sa Pilipinas. Siya rin ang tumulong kay Crisostomo Ibarra para makaalis siya sa pagka-excomulgado. Mabuting tao itong si Kapitan General, naniniwala siya sa mga prinsipyo at hinahangaan niya ang mga desisyon itong si Crisostomo Ibarra. Kaya nga nung si Crisostomo Ibarra ay napagbintangan o naparatangan na isang excomulgado, si Kapitan General ang tumulong kay Crisostomo Ibarra para maalis o makaalis siya sa pagiging isang excomulgado. Kapitan Basilio, isa sa mga naging kapitan ng bayan ng San Diego na naging kalaban ni Don Rafael sa isang usapin sa lupa. Siya rin ang ama ni Sinang. Si Sinang ang isa sa mga matatalik na kaibigan naman ni Maria Clara. Don Filippo Lino.
Siya ay isang tenyente mayor na kaibigan ni Piloso Potasio at asawa ni Doña Teodora Vina. Siya ay mahilig magbasa ng Latin. Si Don Filipo Lino ang ilan lamang sa mga kaibigan ni Piloso Potasio, isang matalinong tenyente mayor ng San Diego. Kung kaya nakasasabay siya sa mga paniniwala nitong si Piloso Potasio. Lucas, isang Indio na kapatid ng tauhang namatay sa pagbagsak ng Cabrilla sa ipinatatayong paaralan ni Crisostomo Ibarra. Sa pagpapatayo ni Crisostomo Ibarra ng paaralan ay nagkaroon ng isang trahedya at ito nga yung pagbagsak ng Cabrilla. May nakaplano tungkol dun sa pagbagsak ng Cabrilla, subalit maliligtas si Crisostomo Ibarra dahil dapat si Crisostomo Ibarra ang mababagsakan ng Cabrilla, subalit ang mababagsakan ay isang lalaki at yung lalaking nabagsakan ay mamamatay. Itong si Lucas, yung kapatid nung tauhang namatay sa pagbagsak ng Cabrilla sa pinatatayong paaralan ni Ibarra. Doon sa Tornino Ibarra, siya ang nuno ni Ibarra na kinikilalang naging dahilan sa pagkasawi ng nuno ni Elias. Sa nobelang No Limit Tangere, medyo hindi maganda ang naging kasaysayan ng pamilya ni Elias. Ang pamilya ni Elias ay dumanas ng napakaraming kabiguan, pagmamalupit mula sa mga taong nakaaangat. At ito ngang si Don Saturnino Ibarra ang kinikilala o pinaniniwalaan na naging dahilan ng kasawian ng lahi ni Elias. At itong si Don Saturnino Ibarra ay nuno ni Crisostomo Ibarra. Kaya sa nobelang No Limit Tangere, magkakaroon ng kaunting problema sa pagitan ni Crisostomo Ibarra at ni Elias kahit pa sila ay magkaibigan. Dahil nga sa matutuklasan na itong si Don Saturnino pala ay nuno ni Crisostomo Ibarra. Kapitana Maria. Si Kapitana Maria ang tanging babaeng makabayan na pumanig sa pagtatanggol ni Ibarra sa alaala ng ama. So dahil nga namatay ang ama ni Crisostomo Ibarra na si Don Rafael Ibarra ay nais niyang magkaroon ba ng hustisya na tinatawag upang ipagtanggol yung alaala ng kanyang ama. At itong si Kapitana Maria nga ay isa lamang sa mga babaeng makabayan na pumanig kay Crisostomo Ibarra pagdating sa usapin ng pagtatanggol sa alaala ng kanyang ama. Nol Juan. Si Nol Juan ang tagapamahala ni Crisostomo Ibarra sa pinatatayong paaralan. Kumbaga parang itong si Nol Juan, siya yung inhinyero, arkitekto. Medyo may kayabangan nga lamang dahil lagi niyang sinasabi na ang kanyang pamamahala sa pinatatayong paaralan ni Crisostomo Ibarra ay hahangaan ng lahat dahil sa taglay nitong ganda pagdating sa istruktura. So, Nol Juan, tagapamahala ni Crisostomo Ibarra. Si Kapitan Pablo ang ama ni Elias na kinikilala rin at kinikilala din na puno ng mga tulisan. At si Salome, siya ang babaeng natatangi sa puso ni Elias. So si Salome ang babae na nagpatibok sa puso ni Elias. Yun nga lang, hindi magkakaroon ng magandang pagwawakas ang kanilang pagmamahalan dahil may mga bagay na hindi pagkakaunawaan itong si Salome at saka si Elias. Pero ano man yung dahilan na yun, ito ay para sa kabutihan nilang dalawa. Lalo higit si Salome dahil ang iniisip lamang ni Elias ay ang kabutihan nitong si Salome. At diyan nagwawakas ang ating pagtalakay sa mga tauhan ng No Limit Tangere. Maraming salamat mga mag-aaral mula sa ikasyam na baitang para sa inyong pakikinig.